Hello po, mga kapatid, at sa lahat po ng mga na nanonood at manonood, mga kapatid, sa mga videos na ina-upload po natin. Ano po kasi, mga kapatid, ito pong mga nangyayari po ngayon, mga kapatid, malaki po ang epekto at hindi po biro yung epekto sa mga kapatid na nag-exit at saka sa mga closet na mga kapatid. Dahil kagaya po kagabi, merong kapatid sa Europe na tumawag po sa akin. Yan, pasensya na po, nawawala po ah yung internet. Nandito po ako sa kabilang hotel dito sa isang 5-star hotel dito. At yun po, mga kapatid, malaki po kasi yung epekto na and the effect is very very much terrible, mga kapatid. Biruin mo, you are a religious leader and you are insinuating the congregation that you are leading, na sana you are leading them to the path of righteousness, but hindi yun yung nangyayari, mga kapatid. Kagaya nung sinasabi ko po sa inyo kagabi, nakausap ko na kapatid, yung pong kapatid nagkaroon po ng away yung kanilang pamilya. So sabi ko dun sa kapatid, kapatid, kailangan lagi kang lagi kang nasa safe side para mawin mo yung family mo, sabi ko doon sa kapatid. And ayoko po kasi ng ganon, kapatid, sabi nung kapatid na kausap ko, na ginagawa tayong robot, ginagawa tayong kagaya niyan. Biruin mo, ang malinaw naman na nakasulat sa Biblia na magbigay ang bawat isa. Kaya nga, di ba, nilalabanan ni Brother Eli yung ibang mga religion dahil yung mga tights na yan. Tapos tayo, mas madami pa tayong mga tulungan kesa sa mga ibang religious organization na tinutuligsahan natin na merong tithes, merong love offering, merong ganito, merong ganon. So, lalo na, mga kapatid, pagka nasa abroad ka, hindi po kagaya sa Pilipinas. Sa abroad, marami kang kailangang yung sahod mo, konti na lang yung matitira halos sa sahod, dahil kailangan mong magbayad ng renta, ng mga utilities, tapos yung budget mo pa, and etc. Tapos bibigyan ka ng pa-target monthly, aside pa yung mga pa-target monthly sa iba pang mga tulungan at saka sa abuloy, mga kapatid. Kaya yun po yung mga nangyayari ngayon. Na tapos meron pang isang kapatid na tumawag sa akin. Ang hirap po sa kalooban na merong na yung pamilya mo hindi mo mailabas-labas dahil sa pangbe-brainwash ni Daniel Rason. Sabi ko po doon sa kapatid, and pare-pareho lang naman ang ko, pakitaan niyo po lalo ng mabuti. Sooner or later they will realize na tama, we are fighting a good cause. Ano po yung good cause na pinaglalaban po natin? Na sama-sama po natin, mga kapatid, na mailabas yung mga mahal natin sa buhay, mga pamilya natin, mga kaibigan na naging pamilya na natin, na nandyan pa po sa MCGI. Kaya nga po, noong siguro after a month ng pagla-live ko, meron pong nag-block sa akin and nang-block sa akin, at bumalik din po sila after quite sometimes na nag-send ng friend request
And sinabi nila na meron na rin silang mga na-observe na mga hindi na tama doon sa aral na sinampalatayanan natin pare-pareho mga kapatid. So, we may have, kagaya nga po nung sinasabi ko, we may have differences sa mga point of views natin, kagaya nung nabanggit ko po kahapon at tsaka kanina sa video ko, mga kapatid, na meron kasi mga kapatid na pinipilit nila na ako daw po at tsaka si Adele same person lang daw po. Tapos meron namang mga na nagsasabi ng kung ano-ano. Alam niyo po mga kapatid, let us accept and embrace our differences. And let us all stand sa isang sa common ground na ipinaglalaban natin. What is the common ground that we are fighting for? Ito po yung mailabas natin sa maling paniniwala, yung pong ating mga minamahal na mga kapatid diyan sa kulto ni Daniel Rason, mga kapatid. Kaya ang dami pong mga kapatid na nag-reach out sa akin kanina. And pati yung mga nasa broccoli, may mga nag-reach out sa akin kanina na nagpaabot ng mensahe. Sabi ko nga po, hindi kasi naiintindihan ng mga kapatid basta-basta yung mga bagay na ipinaglalaban natin. Lalo na ang akala po nila ako ay nakikipag-connive doon sa mga nasa Broccoli TV. Hindi po, they have their own battle and I have my own battle as well. Tapos merong nagsasabi kaya daw po ako merong nagsasabi si Willie Santiago daw kaya umalis dahil merong siyang napansin na maling aral. Ako daw po kaya ako umalis dahil inonsi daw po ako. Hindi binigay sa akin yung aking pong commission. Hindi po, mga kapatid. Opo, i-unfriend nyo po muna ako, kapatid. Hindi ko lang po kayo mare-replyan dahil nasa live po ako, mawawala po ako. Alam ko po nakikinig po kayo at makikinig. I-unfriend nyo po muna ako. Kasi po meron pong nag-like sa akin sa post ko. Mine-message ko kasi yung mga kapatid na nagla-like ng mga post ko na alam ko pong relevant sila sa iglesia, mga kapatid. When I say relevant po talaga sila. Ngayon, I have to warn them na wag po kayong magla-like, wag kayong manonood sa mga live video ko. Kasi concerned po ako baka pag-initan po kayo, sabi ko doon sa mga kapatid. And going back, mga kapatid, ang masasabi ko lang po, mga kapatid, is yun. Let us all stand firm sa common ground natin. Ano po yung common ground natin? To enlighten our brothers and sisters na naloloko ni Danielson. Kaya itong si King Cortez, sabi niya, ayan, tignan nyo, bumalik na kayo sa suka, kayo pa nagkakagatan. I have to do this. I have to do what I had to done yesterday to show people na ako at saka si Adele, hindi po kami pareho. We are not the same person. Yun po, mga kapatid. At saka, yung nasa Broccoli TV, meron po silang sariling pinaglalaban, mga kapatid. And yung common ground ng pinaglalaban nila at pinaglalaban ko at ng mga kapatid behind me is to save, mga kapatid, yung mga kapatid nating naloloko.
Bakit? Kagaya nung mga kapatid na nag-message sa akin at tumawag sa akin, brother, sabi niya ganyan, nalulungkot po ako dahil gusto ko pong mailabas yung pamilya ko, hindi ko po sila mailabas. Ano pong po pwede ko pong gawin? Ah, sabi nung kapatid, sabi ko, pakitaan nyo lang po ng genuine love and genuine kindness. Kasi by doing such, ang Diyos naman po, siya nang bahalang magbukas ng kaisipan ng dapat maliwanagan, mga kapatid. Kaya, ayun po, mga kapatid, ang masasabi ko po, magtulong-tulong tayo to stand firm sa common ground po natin. Ang common ground natin, sabi ko nga po sa inyo, kung ano man yung mga naging pagkakamali ni Brother Eli, lalo na patay na po yung tao, bahala na po ang Diyos, meron pong paghukom. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala, merong mga tao na ayaw maniwala sa paghukom, hindi ko na problema yon. As for me, naniniwala ako sa Bible. Merong nga nag-message sa akin, hindi po ako naniniwala sa Bible, sabi niya ganyan. Ayoko naman kasing i-instill, ipaglaban yung truth. Kasi po ganito po sabi nga ni Miriam Santiago, sa isang kwarto na merong mga tao, lahat ng mga nandoon, they have their truth sa loob ng isang kwarto. Maraming totoo. I have my truth. He or she have his or her truth. Ganon din sa ibang mga nandoon sa kwarto, sabi ni Miriam Defensor Santiago. But, pagka ang tinanong mo, ano ba yung totoo? Be specific, ano ba yung totoo? Totoo ba na si ganito, si Chris Aquino ay nagkasakit ng fatal, sickness? Yes, that's true. And na-survive ni Chris Aquino. Is it true that President Duterte was the former president of the Philippines? Marami pong mga totoo, mga kapatid. Marami pong katotohanan. Pero if you are asking with a specific truth, meron pong kasagutan po dyan. Ngayon, regarding po doon sa issue ni Brother Eli, hindi ko naman po kasi kailangang i-disclose yung mga matters na yan. Sabi ko nga po, patay na yung tao, mga kapatid. Let us all focus. Kanino? Dito po sa buhay. Na si Daniel Rason na pinipilit na iliko yung salita ng Diyos na para maiano po yung mga tao, yung mga kapatid natin, para ma-brainwash, para magalit. Kagaya po niyan, yung ginagawa ni Daniel Rason na bine-brainwash yung mga kapatid para magalit sa mga nag-exit. And ang pinakamagandang gawin po natin, show them that we are not doing what is Daniel Rason is telling them, na nagbababoy daw po tayo, mga kapatid. Nagsasalaula daw po tayo. Wala pong ganun eh. Kasi ako dito, hindi naman ako nagbababoy. Hindi naman ako nagsasalaula. Kayo po, dyan sa mga lugar ninyo, hindi naman kayo nagbababoy. Hindi naman kayo nagsasalaula. And yung mga kapatid na nag-exit, na maayos ang pananampalataya, mga kapatid, lalo po sila pangunawa, mga kapatid. Mas lalo po silang lumawak yung kanilang pangunawa sa tao. Mas lalo po silang nagkaroon ng awa sa mga kapwa-tao. Hindi kagaya ngayon na sinasabi ni Daniel Rason, tapos sisigundahan pa ni Sis Luz Cruz na sa kahit gumawa ka daw po ng mabuti,
pagka nasa labas ka ng MCGI, hindi po credited. Kaya yung pong ginawa nating mga mabuti, mga kapatid, by faith, noong nandyan pa tayo actively participating sa MCGI, invalid. Alam nyo po mga kapatid, marami pong lalabaging talata. Yung pong sinabi ni Daniel Rason na yon. At saka sinigundahan, sinecond demotion ni Sis Luz Cruz. Bakit? Alam nyo po, sabi po ni San Pablo, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Nung ako'y nasa Roma, hinanap niya akong buong sikap upang basahin nyo na lang po. Hello, my brother. My good brother, how are you today? I'm good, my brother. Salamat, salamat. So you cannot go outside. We cannot eat. Yeah. You Go are outside, it's okay. It's if fine. you are in fasting right now. It's Ramadan. Yeah. Okay. You want to go outside? You ask. So we can go outside. Yi or Chem. Yeah. Yi will eat with you. Yeah. Tell Yi and tell Chem. Ayun po mga kapatid, let us all set aside our differences and let us all focus sa common ground po na ipinaglalaban po natin. Mga kapatid, ang laban po na ito ay laban po sa kasamaan na ini-instill ni Daniel Rason, mga kapatid. Ngayon, kung meron man pong nasaktan, pasensya na po. Kung nasaktan ko yung kalooban ni Broccoli, ni Brad Brooks, kung nasaktan ko yung kalooban ni Brad Ramil Ramal, si Brad Dark Knight, nasaktan ko yung kalooban ni Brother Pat Lespat, ni Sis Kay San Pedro, ni Sister Belona, ni Brother Soro Cervantes, si Kuya Adel, and kung sino pa. Alam niyo po mga kapatid, yun nga po yung nilalabanan natin, mga kapatid. Pag nagkamali ka, admit your fault, admit your mistake. By doing such, hindi naman po makakabawas ng dignidad yung pagtanggap ng pagkakamali. Alam niyo po mga kapatid, sa Biblia po, yun po yung tinuturo ng Panginoong Hesukristo eh. Hindi po tayo makakatanggap ng kapatawaran ng Diyos, mga kapatid, kung hindi po tayo we will not admit our mistakes and our fault. Kaya nga doon sa ikalawang Kronika 7:14, ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba. Meron po kasi kailangang gawin na pagpapakumbaba. Kung lahat tayo nagpapataasan, wala pong mangyayari, mga kapatid. Lahat tayo magpapataasan ng ihi, magpapagalingan. Hindi po, wala pong magaling. Isa lang po ang magaling sa Biblia, ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung hindi po kayo naniniwala sa Biblia, merong hindi naniniwala sa Biblia, yes, brother. Don't want to go because you want to sleep. You want to sleep. Yeah, because 3 o'clock, she will start Mm. working. Who else wants to go with us? I have an idea now. I have an idea. She also still working right Okay. What time Asi will go out? 3 o'clock. 3 o'clock. It's 12:37. Okay, let's wait for her. Alright. Okay. Yun po, mga kapatid. Wala pong kailangang magpagalingan dito, mga kapatid, kasi inaamin ko naman po and sinasabi ko naman po na ako hindi naman po nakapagtapos ng kolehiyo dahil I have devoted my whole life sa paglilingkod sa iglesia, sa paglilingkod sa royal family. And lahat po na yan, mga kapatid, diniscredit po ni Daniel Rason sa ginawa po niya, mga kapatid. Hey, Yes. you come with the car? No, I came here by foot
walking, and then a car bring me here. Okay. So like a fountain car. Yes, yes. Yun po mga kapatid. At ang masasabi ko lang po mga kapatid, kung ano man po yung let us all set aside our pride mga kapatid. Lahat naman po tayo nasasaktan. Ang mahalagang bagay po diyan, you made mistake, admit your mistake. And kailangan ko pong gawin yung kahapon mga kapatid. Bakit? Kasi po, pinaparatangan po nila ako, marami pong nagpaparatang sa akin na ako daw po at saka si Kuya Adel, same person lang daw po, mga kapatid. And sinasabi nung iba, they are accusing me, they are accusing Broccoli TV, the people behind Broccoli TV, na we are collaborating with each other. Hindi po mga kapatid. Hindi po. Katunayan, ayan. Ginawa ko yung video kahapon. Nag-react sila Broccoli TV, nag-react si Kuya Adel. Napatunayan po ninyo that we are not collaborating with each other. Mga kapatid. And ako po at saka si Adel, hindi po kami same person. Mga kapatid. Ngayon, na-prove na po natin na hindi ako isang personahe lang, si Adel at saka ako, hindi po kami isang tao lang. Ngayon nakita natin mga kapatid na independent si Kuya Adel, independent si Broccoli TV, and the people behind Broccoli TV. Mga kapatid, napatunayan natin sa kanila, now let us all unite to fight for our cause. What is our cause? Para mga kapatid, mailabas natin yung mga dapat nating mailabas na mga mahal sa buhay natin. Ang sabi nito, ibig mo sabihin bro, kailangan mo sabihin na bobo ang mga taga Broccoli TV para lang mapatunayan na si Kuya Adel at ikaw ay hindi iisa. Sister, kung naiintindihan mo yung sinasabi ko, siguro nasagot na yung tanong mo na yan, mga kapatid. Yun lang po ang masasabi ko, mga kapatid, sa mga issue na yan. Sabi ko nga po sa inyo, lumabas po ako, nag-expose ako. I don't have any knowledge kay Broccoli TV. Lumabas po ako, nag-expose ako. I do not have knowledge kay Kuya Adel. Lumabas ako, nag-expose ako. I do not have knowledge sa Reddit, mga kapatid. Ngayon po, ang ibinabato na naman sa akin na kaya naman umalis yan dahil inonsi siya, hindi binigay sa kanya yung kanyang commission. Mga kapatid, hindi po yun yung ano. Hello, my little sister. Hi, how are Yes, you? I'm good. How are you? I'm good. What time you go out? Okay. Yun po mga kapatid. Hindi po mga kapatid. Katunayan nga, nananahimik po ako. 2023 pa po yung issue na yon. 2025, January 3, pinablock po ako ni Danya Rason. At pinapasama po ako na maiimpyerno po ako. Mga kapatid, so malabo po yung yung bagay na sinasabi nila na ako daw po nagsasalita dahil What, Thailand? no, nagsasalita. Speaking, talking. Yes. It's live? Yeah, it's live. How? Viewers. 56, 57 viewers and counting. Later after my live, it will be thousands. I see. They want to go with you. You like an actor. Later? Celebration. Celebrity. Yes. Actor. No, actor. Actress is female. Actress. Actress is Who? Yeah, actress is a woman. Actor is a man. Ah, actor. You're actor. Yes, you like actor.
Me? Why? Because you're famous. No, I'm not famous. It's just so happen I am telling a relevant thing to people, important thing to people. About what? About what do you call this? Same like Anna. What you call this? About manipulation, Manipulation. brainwashing. Yeah, there is a religious leader in the Philippines that is brainwashing his congregation. The people inside that religion is brainwashing and manipulating to hate other people. It's cool. Yeah, it's not good. It's very bad. That is leader of the religion. Yeah, it's a religious leader. And sadly, that is hello. Hello. Mirdita. Akala Ayimir. uli as. Say hi. Sitik ko. Say hi, I'm live. Hi. Oh, lot. Oh. So many people are watching right now. Beautiful ma. Paslim. That's good. Good teacher. Ayun po mga kapatid. And ang hirap po kasi ng kalagayan ko dito dahil pati po dito po sa trabaho ko, they are trying to intervene. And salamat naman po sa Diyos dahil hindi po nila kayang makapag-intervene and makapag-penetrate dito po sa workplace ko mga kapatid dahil ako po, to be honest, mga kapatid, naawa ako dito sa kasama ko po sa work. Which is, yun naman po talaga ang totoo, mga kapatid. Na siya naman po talaga ang nag-ano sa akin, nag-refer sa akin sa boss niya. So, alam po niya talaga, mga kapatid, na meron pong mga corruption dyan sa sa MCGI. Nagulat na lang po ako, biglang bumaligtad po siya. And ako, bahala na po siya, bahala na po yung ayaw maniwala. Hindi, lahat naman po tayo, hindi naman po ako nandito para kumbinsin po kayo mga kapatid. I'm not here to convince people. I'm here to expose whether you accept it or you reject it. The truth will still be the truth mga kapatid. And wala naman po tayong dapat pagtalunan kasi unang-una, yung laban ko po, alam ko laban din po ninyo ito. Ngayon, maraming mga kapatid na I go because I yes. still working. Okay, sure. Later we. Okay. Okay, my sister. Ayun po mga kapatid. And ang ano po kasi ngayon mga kapatid, kagaya nung nakausap ko sa Japan. Hello po, shout out sa lahat ng mga kapatid na nasa Japan. Mga kapatid, kumapit lang po kayo. Paumpisa pa lang po tayo. We are just starting this battle. Marami pa po ang lalabas, lilitaw, maninindigan, mag-e-expose nang dapat po ninyong malaman, mga kapatid. And hintayin nyo lang po. Siguro, mga kapatid, ganito po kasi. Hindi po ako yung... Actually, marami pong mga kapatid na nagkaroon ng lakas ng loob noong lumabas po ako, mga kapatid. Kasi kilala po ako ng karamihang mga kapatid sa iba't ibang bansa. Dahil lalo na yung mga nagpupunta ng Brazil, nakikita po nila ako at nakikita nila yung mga post ko sa Facebook ko. Kaya nga po nakalock po yung profile ko dahil iniingatan ko po yung credibility ng iglesia, ng mga kapatid, ni Brother Eli, at saka ni Daniel Rason, mga kapatid. Sadly, ito pong binilinan po ni Daniel Rason na dapat po sana magtatanggol, lilingap at mag-aaruga sa mga kapatid. Hindi po niya ginagawa. Masakit po mga kapatid para sa isang manggagawa na marinig
na yung leader mo, wala siyang pakialam sa mga kapatid. Masakit po yun, mga kapatid. Sobrang sakit sa kalooban na sasabihin ng ano, hello, I'm good. Mirdita. Do you need workers here? If you need workers, I have friends in the Philippines who are willing to work. Some of them are best chef in the Philippines. So there are a lot of places they open up the road. They're going to need a lot of workers. Uh-huh. Here, everywhere. Everywhere. Okay. How about in your hotel? Here, I don't know. Uh-huh. He knows better. He knows better. Really? You are the manager. You should know better. No, not the manager. No. What is your position? Who's that? In the bar. Okay, I thought you're the manager. Who's the manager now? No, Mr. Edmir. Yeah, I know you are the manager. No, he is not. And I salute you. You made your hotel Shumbukur. Yun po, mga kapatid. Ano po? Going back, nag-i-slow connection po. Yun po. Going back, mga kapatid, kagaya po ng sinasabi ko, dapat sana Pasensya na po, nagloloko po yung internet. Sadly, dapat sana, mga kapatid, si Daniel Rason po yung magmamalasakit po sa atin, sa mga kapatid. Kaya lang, wala po siyang ginagawang pagmamalasakit sa mga kapatid na nagkakaroon ng problema sa pananampalataya, nagkakaroon ng problema, pati yung kanilang mga pamilya nagkakaroon po ng mga problema. Wala pong ginagawang aksyon si Daniel Rason. Mga kapatid, yung po yung malungkot sa kalooban na marinig at mabalitaan araw-araw. Kasi po, mga kapatid, dumistino po kami. Dumistino po ako. Kaya sa mga lokal na dinidistinuhan ko o nadistinuhan ko, lagi ko po sinasabi, mga kapatid, kahit merong mga pa-target, merong mga financial na dapat nating pagtulong-tulungan, ang utos po sa Biblia is magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Lahat po, mga kapatid, ng laban sa pananampalataya, hindi sa pananampalataya, kasalanan. Tutulong ka, mag-aabuloy ka, bibili ka ng concert ticket, hindi sa pananampalataya, kasalanan. Better yet, ipunin nyo na lang yung mga pera ninyo at i-focus sa inyong mga pamilya. Masakit po, mga kapatid, lalo na pagka naririnig mo yung karaingan ng mga kapatid. Hindi nila ma-brought up sa mga kinaukulan. Magsasabi ka lang, lalo na merong kapatid na kinausap niya yung kaibigan niya manggagawa. Kaibigan niya na po yun, kaklose niya na po yun. Ang entrada nung kapatid na nagtanong, pwede po ba magtanong? Ang sabi nung manggagawa, kung ang tanong mo is ikakabuti mo, sige. Tapos tinanong niya regarding dyan sa Area 52 tsaka sa mga tindang alak. Binlock po siya kaagad. So, alam niyo po, mga kapatid, napakadali lang ng sagot niyan. Pasensya na po kayo, kapatid, kasi lalo na itong si Daniel Rason. If Daniel Rason nagpakumbaba sa kapatiran, mga kapatid, at humingi ng tawad sa mga kapatid dahil sa nangyaring mga taliwas sa aral na ginawa sa Brazil during Brother Eli's time. Unang-una, hindi naman niya ginawa yon, hindi naman si Daniel Rason ang nagkasala. Kaya lang, ikaw ang pumalit sa leadership ni Brother Eli. So, yung mga tao ngayon, yung mga kapatid na napagkamatayan ni Brother Eli, umaasa sila sa'yo that you will lead them to the right path. Kaya lang, the more you are denying, the more you are lying,
nagsisinungaling sa mga issues na dapat mong sagutin, sa mga issues na dapat mong harapin, lalo lang nadidismaya ang mga kapatid. Kaya po mga kapatid, malungkot po, sabi nga nung nakakalungkot, nagkakawatak-watak tayo. Totoo po yun mga kapatid, at meron pong mga kapatid na nandyan pa sa loob na nanonood po sa akin. Sabi nga po nung mga kapatid na yun, maano po yun, matitibay na mga kapatid, matatandang mga kapatid, at mga kapatid na pangunahin na lumalaban. Lumalaban din po silang ubusan. Sabi po nila sa akin, ang daming naging issues, ang daming nagsalita ng laban sa iglesia. Yung pagsasalita mo, every time we are watching your videos, hindi po pwedeng hindi kami umiyak. Kasi nakita ka namin, nakasama ka namin sa paglilingkod. We did not and we do not expect na meron palang mga ganyang issues. Alam niyo po mga kapatid, meron akong kausap kahapon. Nasa abroad din po siya. Out of the blue, nag-message siya sa akin, tapos nag-video call kami. Sabi niya po sa akin, alam mo, naiyak ako. Pasensya na po, nag-slow connection. Nag-message po siya sa akin kahapon, tapos nag-video call po ako sa kanya. Ang sabi po nung kapatid sa akin, alam mo, sabi niyang ganyan, nalulungkot ako dahil sa sinapit mo. Hindi ko alam na meron ka palang mga sinapit na ganyan. Kagaya nung nasa Singapore ka, na dumating pala ikaw sa punto ng buhay mo na nangangalkal ka ng basura at kumakain ka ng pagkain galing sa basura. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga nung ibang mga tao, ang tanga-tanga mo naman, meron na palang ganung bagay, bakit nanatili ka pa dyan? Kasi alam niyo po, siguro nagiging tanga ang tao pagka mahal niya yung pananampalataya at paniniwala na kanyang pinaniwalaan. Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi natin masisisi bakit meron pong Marcos loyalists. Hindi natin masisisi bakit merong Noranyan, bakit merong Vilmanian, bakit merong Aquino loyalist mga kapatid. Dahil po meron po silang nakita mga kapatid na mabuti. Meron po kasi akong nakitang mabuti. And yun yung pinanghawakan ko. Ang sabi po kasi ng Biblia, ang hanap ng mabuti, ang hanap ng matuwid, buti lamang. Alam ko po, hindi po ako matuwid. And I admit my mistakes. Sabi nga po nung mga kapatid na tumawag sa akin sa Europe, na nag-exit na din, Badong, pinapasama ka dito sa amin, ba't daw po kami naniwala sa'yo? Dahil ganito ka daw po, ganyan ka daw po. Sabi ko, hindi ko naman dinidenay po yan, yung ipinupukol nila po sa akin. Bantad naman po yan sa iglesia mga kapatid. Sabi ko doon sa And very, very shallow and irrelevant yung mga ipinupukol nila sa akin. Bakit? Just to discredit, just to ano bang matatawag dito? Para lang po nila, sirain yung credibility ko para hindi maniwala ang mga tao. Kaya lang, the more you are maligning me and sinisiraan ninyo yung credibility ko, lalo lang magkakaroon ng curiosity yung mga tao. Kaya nga po si Daniel Rason, hindi niya po ako mapangalanan, mga kapatid. Bakit? Kasi pagka pinangalanan niya na po ako, magkakaroon na po ng yung mga tao, yung mga kapatid. Magkakaroon lalo ng interes na sino si Badong? Kasi po, marami pong mga kapatid na ilang beses binanggit ni Brother Eli sa pasalamat yung pong Badong, mga kapatid, na sinasabi niya na taga-benta ko ng lumpia dati nung nasa Singapore kami.
Yun po mga kapatid. At maraming mga bagay na tiniis. Ngayon, nagpa-play victim si Danya Rason na nagtiis ka, ba't hindi mo tinapos? Kasi ganito po mga kapatid. Nakita mo na mali na pala, magtitiis ka pa ba? Mali na yung itinuturo, walang hustisya eh. Hindi po, not unlike before when Brother Eli still alive, meron pong hustisya. Yun din po yung sinasabi ng mga kapatid na kasama ko sa sambahayan ni Brother Eli na nakakausap ko po until now. Meron po talagang hustisya. Noong pong si Brother Eli, kahit papaano. How much you have the euro in your account? In my account, Account. why? Because I don't have cash. You don't have cash I just have like because I want to send my money to my family. to your family? I do not know how to send it. Do you know how to send it via online? Yes, I know. Okay, later I will... Yeah, Maybe 200? 200. Yeah, 200 only because I have to go to Tirana on Thursday. On Tuesday with who? Alone. Alone. Yeah. With taxi, by taxi or By bus. by bus? It's gone. Sorry? It's gone. Why? You cannot go with bus Why? because bus will abroad the Kosovo. No, there is a bus going to Kukes. There's have Yeah, and I have my ID already. okay, but I'm sure people here in this hotel Uh-huh. tell me about the bus. Bus nothing to go to Kukus. Only go to Anna told first me. Kosovo. Anna told me there's a Anna? bus going to Kukes. Yeah, Anna told you, but now nothing. Nothing? Yeah, okay, it's okay. You looking at. Yeah. Yun po mga kapatid. Yun lang po mga kapatid. Ang kailangan po natin ngayon, magtulong-tulong tayo. Kung ano man yung mga differences, let us all set aside those differences and let us all focus If in 300 is our okay. common goal. If 300, and then I will send you like 30 like 30,000 30,000. lek. Okay. You can use the. Yeah. Okay. Okay, it's just the same. I have my lek account. I have my euro account. Yeah, I will send you like in the your account like. Okay. Then you send me euro in my account. Okay, sure. Yun po, mga kapatid. Kagaya po niyan, mga kapatid, nagpi-play victim po si Danya Rason, mga kapatid. Mahal. Yes, nagpe-play victim po si Danya Rason na kahit anong sabihin mo, Danya Rason, na mahal mo ang mga kapatid, hindi mo na maloloko ang mga kapatid. Bakit? Kagaya niyan, biruin mo sasabihan mo sila na ayaw nyo sa iglesia, edi lumayas kayo. What is your name? Federico Pangan. Later. I will just finish my live because there's a very important topic I have to discuss. What is that topic? The religion that we are. You're the leader of. No, I am not the leader of that religion. I am exposing our religious leader who is bad. Who is bad or who is good? He is very bad. Oh, okay. Yun po mga kapatid. Hindi mo na maloloko yung mga kapatid. Danya Rason. And sooner or later, sabi nga ni Sis Nikki, bukas makalawa, pag balik mo ng Pilipinas, aalog-alog na lang kayo dyan sa Apalit. And sabi ko nga po sa inyo, hintayin nyo lang po yung grupo ng mga manggagawa na nasa foreign ministry, nakadistino sa abroad. Mag-e-expose po yun mga kapatid. And yung i-expose po nila, well-documented po. Kung hindi ko pa po kayo mapapaniwala, baka itong mga kasamang mga kapatid na to, na mga manggagawa, and they are actively participating dyan sa MCGI, meron pong mag-expose sa kanila. Sa grupo na yon, na i-expose yung mga katiwalian sa MCGI, hindi lang sa Pilipinas,
pati po sa mga lokal natin sa abroad. And hopefully, mas marami po ang mabubuksan ng kaisipan. Siguro po mga kapatid, hanggang dyan po muna dahil ito pong kasama ko nangungulit po, kailangan daw po niya magpadala ng pera sa pamilya niya. Muli po mga kapatid, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan. At inuulit ko, kung meron man po akong nasaktan na mga damdamin, pasensya po. Tao lang po tayo na prone sa pagkakamali, mga kapatid. And ang importante mga kapatid, we admit our mistake. Iyan nga po ang nilalabanan natin. Ito pong si Daniel Rason masyadong mapagmataas at hindi marunong magpakumbaba at umamin sa kanyang mga pagkakamali, mga kapatid. Muli po, salamat po sa Diyos sa inyong lahat at hiling ko po at dalangin sa Diyos ang ikabubuti po nating lahat. Salamat po sa Diyos.